Isang magandang Martes ng hapon! Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Sa mga Tagalog dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga Bisaya, mayong hapon kaninyong tanan. Sa mga Bulanon, maadyong hapon kaninjong tanan. Sa mga Muslim dyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kababayan dyan sa mga Kapampangan, mayapag at panapon. At sa lahat po sa inyo ngayong nanonood at nakikinig dito po sa ating programang Makialam, Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Today is Martes, Tuesday, January 6, 2026. Ang lahat ba ay nakabili na ng bagong kalendaryo? I trust. Ay nako. Nakabili na ba kayo ng bagong kalendaryo? O di kaya ay kayo ba ay nabigyan sa inyong binilhan ng hardware o di kaya ay bigas? Uso pa ba ang kalendaryo? Sa cellphone na ata tumitingin si Juan de la Cruz at si Juana de la Cruz. Pero meron pa rin lalo na sa probinsya. Meron kasing ipinamimigay, di ba, ng mga kalendaryo na libre. Yung iba naman nasa nasa cellphone na kasi may sariling kalendaryo ang cellphone. O di kaya minsan sa smartwatch. Pero iba pa rin yung nakikita mo sa yung malaking mga numero. Wag yung galing sa mga mayor, mga konsehal, mga congressman. Kasi imbis na kalendaryo, mukha nila poster na yun eh. Hindi yun kalendaryo eh. Alam mo yung mas malaki pa yung mukha nila kaysa sa doon sa numero, petsa. Akala ko ba kalendaryo, poster to. Pag kalendaryo, ang mahalaga dyan na malaki is yung petsa, yung anong araw, yun ang mahalaga. Pag si congressman, mayor, pamilya ni mayor andyan, yan kalendaryo, poster yan. Parang lang yan, no? Kagaya doon sa magazine, sabi naman ng Department of Tourism, hindi naman sa kanila yun, hindi nila sanction yung yung magazine na yun, na imbis na ang magagandang tanawin ng Pilipinas ang ipakita at ipagmayabang sa buong mundo, abay mukha ng sekretary. Anong gagawin namin papasyalan namin yung mukha ni sekretary? Dapat ang magagandang tanawin ang makikita, hindi yung mukha ng mukha ng opisyal. Anong gagawin namin dyan? Alangan naman magbiyahe kami papunta sa mukha. Naku po. Magandang hapon po, Pilipinas. Tayo po ay live nang napapanood sa atin pong social media. Lalong-lalo na po sa ating YouTube channel sa DZAR 1026 News. Kaya sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-follow, nakakapag-like, ano pang inaantay ninyo? Bagong taon na, 2026 na, hindi pa kayo nakakapag-subscribe? Dito sa ating programa, hindi po kami namimilit na mag-follow kayo at mag-subscribe. Pero bawal pong tumanggi. Hanapin niyo po kami. Nasa YouTube tayo. YouTube muna tayo at Facebook. Sa Facebook naman, Kapartner, Radyo Kapartner 1026 tayo sa Facebook. Sa ating YouTube channel po, mga kapartner, ay DZAR 1026 News, ha? At sa ating mga kababayan dyan, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share po kayo, mga kapartner, para lagi kayong updated. At sa TikTok, siguro bukas balik tayo sa TikTok. May inaayos lang tayo, mga kapartner. Dahil para ayusin natin. Bagong taon eh. Bagong taon, bagong ayos. Binabati natin ang ating mga kababayan sa ibayong dagat. San man kayo naroroon sa mga sandaling ito, kayo ba ay nandito sa Asia, sa Hong Kong, Singapore, Taiwan, China, Malaysia, Taiwan, tapos na pala, Thailand, Vietnam, Macau, saan pa ba?
Sa iba pang mga lugar dito po sa Middle East, gitnang silangan, marami tayong mga overseas Filipinos dyan. Dito po sa Africa, meron bang nanonood sa atin sa Africa? Ay mag-comment lang pa kayo. Sa Amerika, sa South, North, and Central America, lahat po dyan mga kapartner. Abay, magandang araw po sa inyo. Huwag kalimutan mag-like at share. At syempre, para po sa inyo mga komento at mga opinion, mga greetings, i-post nyo na po yan. Aantayin ko yan. Huwag kalimutan mga kapartner, na ilagay po ang inyo pong mga pangalan, ang inyo pong mga lokasyon kung saan po kayo nanonood at nakikinig sa ngayon. At syempre, i-send lang yan sa comment section. Sisikapin po natin yung basahin maya-maya lamang po mga kapartners. No? Ngayong bagong taon, alam ko, na-miss nyo ang ating programa. Kakabalik lang natin. Meron lang tayong malagang meeting inatinan kahapon. Pero tuloy-tuloy po ang atin pong mga paghahatid po ng serbisyo. Like, comment, share mga kapartners. No? At bago mo ng lahat, meron pong pinakabagong programa, ang DZAR 1026 SMNA Radio Online. Iyan po ang serbisyong Agila para sa bayan. Tutukan nyo po yan yung mga fraternal eagles, mga kuya, sa mga kuya at mga ate. Tama ba? Ate ba yung sa babae? Mga kuya ang alam ko dito sa mga fraternal eagles Oo, meron po silang programa sa darating po na Sabado. Mag-uumpisa na po yan sa Sabado mga kapartner tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po yan ng umaga mga kapartners. Inyo pong makakasama dyan si Attorney Kuya Mark Tolentino. Alam ko hindi na siguro bago sa inyo si Attorney Mark at saka si Kuya Jensen Torica o Kuya Zentour. Serbisyong Agila para sa bayan, public service program po mga kapartner. Antabayanan po natin yan, lahat ng inyong mga katanungan, lahat ng inyong mga hinaing, lahat ng inyong mga yangu-ngu, mga reklamo, guban pa. Abangan nyo po yan mga kapartners tuwing araw po yan ng Sabado, alas 10 po ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Alam nyo po, si Kuya Mark, Attorney Kuya Mark Tolentino, meron din po yung programa mga alas 6. So tuloy-tuloy yan sa SMNI. Dito ulit yan magpo-programa sa DZAR 1026 sa SMNI Radio. So tutukan nyo po yan mga kapartners tuwing Sabado simula ngayong Enero 10. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Serbisyong Agila para sa bayan! Ay, dito na tayo sa greetings natin mga kapartner. Unahin muna natin ang pagbati sa ating mga kababayan. Sabi dito, si Isagani Gonzales, maraming salamat sa pangbabash, no? At least nadagdagan yung ating viewers. Maraming salamat po. Si Chimi 13851, magandang hapon. Si Arcilia Zenea, magandang mapagpalang hapon. SMNI, Admar, DZAR, Pastor Kibuloy, viewers, listeners, subscribers, ingat po lahat. Sana maglaho na rin. Ganun ba? Grabe naman. Si Mazikin Linchoko, magandang hapon. Admar, watching from Hong Kong. Si Arcilia Zenea, 4.5 billion pesos Bank Confidential. Di ko lang alam. Lilia Antonio, 28, waiting from Singapore. Abay, nakauwi na pala si Lilia Antonio dyan sa Singapore. Si Elena Dugiles, Happy New Year sa lahat. Sabi niya. Mirna Magno, hello everyone. Sabi naman ni Duterte Pinay Loyal, mahiya ka. Ay, maawa ka sa Pilipinas. Galit talaga. Maraming salamat Duterte Pinay Loyal. Si Chimi 13851, yung audio lumalakas, humihina. Di ko lang alam. Oo, isisi natin dito sa mga dapat isisi. Si Tessie Labo 2181, maraming salamat sa panonood. Bems Ingito, Assalamualaikum Admar, watching here in Kingdom of Saudi Arabia. Gamit pa rin ang Nokia 3310 ko na unlinet at 5G tatak taga Davao City. Ganun ba? Happy New Year, happy blessed New Year Admar, makialam. Lorena Lawas, may buntag. Happy New Year. Tanong lang Admar, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Murag nagtinga na jud ang people. Grabe naman. Tatag lang. Sabi nga ni Pastor Apollo C. Kibuloy, tatag lang. Kamusta yung audio natin? Paki-comment naman po sa comment section. Arcilia Zenea, correct ka dyan. Kahit kailan di pa ako nakareceive ng kalendaryo na galing sa Mapuli.
Si Hueda Alab, happy day, Admar, watching from Hong Kong. Si Rose Duncan, nanonood sa atin ngayon, bumabati ng Happy New Year. Okay, sino pa ba rito? Si Marivic Nepomuceno, hello Admar, maing hapon, ng taon, palagi na lang team replay. Sa wakas, nakapanood ulit ng live watching from Dubai. Tatag lang tayong lahat. Si Janet Apawan, okay lang yan Admar, dito lang kami manunood sa SMNA. Maraming salamat po ha. Si Chimi 13851, wala na. Pinoy Legal Minds, meron pa. Elena Dugilos, wala sa TikTok. Admar, wala. Bukas tayo mag-umpisa. Si Rose Danke, Dan, like and share. Taray, Lagari sa Attorney Mark. May abangan na naman ang panonoorin. Drama Babes, good afternoon Admar. Okay, Medusa, Joy, Bugtong, magandang hapon Admar, watching from Hong Kong. Happy New Year. Lalakas at hihina ang audio daw. Naku po. Sabi ni Rose Danke, pakiayos naman ito. Drama Babes, oo nga, ang audio minumulto Admar. Kaninang umaga pa ganyan ng audio, simula News Blast hanggang ngayon. Arcilia Zinea, nakapagtataka, walang nakaburol. Okay? Magandang hapon, watching from Qatar. Tuloy-tuloy lang kayo mga kapartner ha, sa pagla-like, pagla-live, at pag-share, pag-follow sa atin pong programa. Umpisahan na natin ang pag-atid po ng mga balita. Topic pala natin ngayon mga kapartner ha, meron pong resulta ng survey. At iniwan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 nakalipas na taon na may kulelat na rating. Habang si Vice President Sara Duterte naman na mayagpag, batay po ito sa Pulse Asia Survey bago natapos ang taong 2025 mga kapartner. At wala na bang solid north? Mamaya pag-uusapan natin, hihimayin natin ang resulta ng survey na yan ng Pulse Asia. Dito pa rin sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Samantala, una sa ating mga balita mga kapartners. Patuloy pa rin pong makakaranas ang atin pong bansa ng epekto ng shear line. Ito po yung pinagsanib or pagsasalubong po ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko at malamig na hangin mula po yan mga kapartners sa Amihan, northeast monsoon. Pag nagbabanggayan po sila mga kapartner, yan po mabubuo po yung tinatawag na shear line. At ang shear line po na yan mga kapartner ay siyang nakakaapekto sa eastern section ng southern Luzon. Kung may mahihabol tayo na satellite images dyan ng Pag-asa, ang shear line po ay makakaapekto dyan po sa eastern section ng Southern Luzon, yung silangang bahagi, no? Kabilang na dyan yung Bicol, at yung northeast monsoon naman, yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Easterlies naman po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. So sa loob ng 24 oras, asahan po yung maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa bahagi ng Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, dahil nga po yan sa shear line. Mag-ingat po tayo dahil maaari pong magresulta ang mga pag-ulan ng mga flash floods o di kay landslides, lalo na sa panahon na merong moderate to heavy rains. Diyan naman po sa Zamboanga, merong trough ng LPA naman na nakakaapekto po dyan mga kapartner. Diyan po sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Palawan po mga kapartner. So trough ng LPA po yan, asahan po yung cloudy skies and scattered rain showers.
Maari din po yan magdulot ng mga biglaang pagbaha o yung tinatawag na flash floods. Ganon din po yung landslides lalo na sa moderate or dahil sa moderate to heavy rains po mga kapartner. Lalabing bahagi ng Visayas, easterlies ang nakakaapekto. Maaring makaranas din ng maulap na papawirin na may scattered rain showers and thunderstorms. Amihan, kaya asahan din po yung malamig pa ng mga lugar dyan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Ganun din po dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Rest of Mindanao, easterlies po din po yung nakakaapekto. So may partly cloudy hanggang sa maulap na papawirin. So ingat, yung atin pong mga kababayan, mga kapartner, no? Wala pa namang mga namomonitor na mga malaking banta, mga kapartner. Dala nga po nitong mga bagyo kaya, ha? Pero speaking of bagyo, alamin natin ang mga pangalan ng mga bagyo ngayon pong 2026. Ito mga kapartner yung pangalan ng mga bagyo ngayong 2026. Siyempre alphabetical order yan, mula A hanggang Z. Wala lang X. Oo, wala naman kasi sayong X. Yung iba may X. Ito po, ang unang bagyo po ay tatawagin na bagyong Ada. Kaway-kaway naman dyan yung mga Ada ang pangalan. Tapos susundan po yan ni bagyong Basyang, bagyong Kaloy, bagyong Domeng. Kung maalala nyo mga kapartners, noon, puro pangalan ng mga babae. Ang pangalan ng mga bagyo. Mababagsik kasi yung mga babae na yan. Ngayon, baka kasi nagalit, dapat pantay-pantay daw ang turing, kaya meron ng pangalan ng lalaki. So, Ada, Basyang, Kaloy, letter D, Domeng, bagyong Domeng, bagyong Esther. Baka naalala nyo, di ba meron ng mga ganyang pangalan noon? Meron kasi yan silang patakaran mga kapartners na kung ang isang bagyo ay napaka mapaminsala, no, maraming damage, maraming buhay ang binawi, kinuha, doon pa lang po tatanggalin sa listahan. Pero alam ko sa dami ng mga pangalan ng mga di ba dito sa Pilipinas, hindi mauubusan. Pero meron pa rin pong mga napaulit-ulit po yung mga pangalan kagaya nitong si Dom. Tapos bagyong Esther, bagyong Francisco, bagyong Gardo, bagyong Henry, ito sa bagyong Inday. Ako po. Inday. Si bagyong Josie, bagyong Quiapo, bagyong Luis, bagyong Maymay, si bagyong Neneng. Pero wag po kayong magpaano dyan sa mga pangalan na yan mga kapartner, ha? Bagamat parang hindi mabagsik yung pangalan, pero malay natin kung ano na yan. Kasi alphabetical yan. Once na pumasok yan sa Philippine Area of Responsibility, bibigyan agad ng pangalan ng pag-asa yan. So si bagyong Maymay, si bagyong Neneng, si bagyong Obet, bagyong Pilandok, muntik pang mavilando, no? Bagyong Queenie, bagyong Rosal, bagyong Samuel, bagyong Tomas, bagyong Umberto, si bagyong Venus, sosyalan to, Venus, si bagyong Waldo, sino pa ba? Ganon din si bagyong Yayang at si bagyong Zenny. Ganyan po yung pangalan mga kapartners. Yan po yung mga pangalan. Hindi po yan yung mga hindi po yan yung mga swerteng pangalan ngayong taon na ito Yan po ang magiging mga pangalan ng mga bagyo once na sila ay papasok dito po sa Philippine Area of Responsibility. Pero ganun pa man, hindi po yan sa mga ano lang tawag nito, hindi po sa magdidepende sa pangalan yan. Ay, okay yung pangalan nito, mahina lang siguro to. Ito si bagyong Inday, baka mabangis to, mabangis magalit si Inday. Hindi po. Hindi pa po natin masasabi yan mga kapartner. Pero still, bagyo po yan, peligroso pa rin po yan, may mga dalang mga pag-ulan at hindi na bago sa atin yung mga epekto ng bagyo, kaya patuloy po tayong mag-ingat. Sabi dito si Ada, pamangkin ko yan, sabi ni Elena Dugiles.
Si Bagyong Ada. Si Beth Goodson, maraming salamat sa panonood. Good morning, Edmar from Nebraska. It's 2 a.m. here. Uy, sa lahat po ng mga gustong lumaki ang kanilang mga eye bags sa pagpupuyat, magandang araw po sa inyo. At binabati rin natin si Alona Espiritu ng Hong Kong, si Crazy, si Drama Babes, Iza, Iluzada. Sabi ni Janet Apawan, Admar, ang sound murag gihuyop-huyop. Okay, sige. Samantala, dito tayo sa iba pang mga balita po, mga kapartner. Palalawakin po ng Land Transportation and Land Transportation Office o LTO ang saklaw po ng ipinatutupad na e-trike at e-bike. Sila mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Kasi nga po, bawal na po yung mga e-trike na yan po mga kapartner. Sa kasalukuyan po kasi, ang ban ay dito po sa EDSA, C5 at Rojas Boulevard sa bahagi po ng Quirino Avenue. Ngunit maaaring maging saklaw na rin nito ang Commonwealth Marcos Highway, Sumulong Highway at ganoon din sa Quezon Avenue. Nagpahayag naman ng pangamba ang mga driver ng e-trike at e-bike hinggil sa epekto ng pagbabawal sa kanilang kabuhayan. Gayon din ang mga pasahero na maapektuhan ng kanilang araw-araw na biyahe. Sa opisyal na ipinatupad ang pagbabawal po ng e-trike at e-bike sa mga national roads noong January 2 matapos itong ipagpaliban ng December 2025. Ayon sa LTO, bahagi ang hakbang na ito ng kanilang pagsisikap na maisulong ang kaligtasan sa kalsada para sa lahat ng mga gumagamit nito. Sabi ni Marivic ni Pomoseno, Bagyong Ada, sis-in-law ko. Bagyong Neneng, mama ko. Naku po. Oo. Inday, ang itawag mo sa akin. Danke. Christopher Ramasanta Kasaul, maraming salamat sa panonood. Samantala, yung ilang bahagi naman po ng EDSA busway na inayos ng Kapaskuhan, abay, magagamit na po mga kapartners. Ayon po yan sa DPWH. January 2 pa nang muling binuksan ang lane o linya dyan po sa EDSA, gaya ng mula dito po sa Orense, Makati hanggang sa Taft Avenue. Sa Pasay po mga kapartner, southbound lane at mula Magallanes Avenue hanggang Orense sa Makati sa northbound lane. Pinalalahanan ng DPWH sa mga motorista na magpapatuloy ang EDSA Rehabilitation Program. Hanggang kahapon lang pala ito. Ang mga pagkukumpuni, alam niyo naman po mga kapartners, bahagi yan ng kanilang pag-rehabilitate daw sa EDSA. So tingnan natin kung ano magiging resulta po niyan mga kapartner. Basta one thing is for sure, nitong panahon ng Kapaskuhan, resulta din ng pagka-traffic. Ganyan po talaga, pag may construction, meron po talagang traffic mga kapartner. Sabi dito, naku, antayin nila ang Bagyong Inday, yari sila. Good afternoon, Admar, watching here in Dinalupihan, Bataan. Sabi naman ni Lilia Antonio, Inday ang palayaw ng nanay ko. Oy, pag sinabing Inday kasi parang kung di ako nagkakamali, galing yan sa sa Cebuano, Bisaya na Inday. Hindi ibig sabihin kasi ang merong maling merong maling pagkakaintindi yung ilan sa ating mga kabayan. Ilan naman siguro na yung tawag na Inday parang kinokonek agad nila bilang mga katulong. Ang Inday po mga kapartner, hindi po ibig sabihin katulong. Siguro nagkataon lang ng mga kasambahay ay mga Bisaya, mga Cebuano speaking, Bisaya speaking na mga individual po galing sa Visayas o di kay galing sa Mindanao. And naririnig nyo always yung salitang Inday. Ang Inday po mga kapartner, hindi po ibig sabihin katulong, hindi po ibig sabihin kasambahay. Ang Inday po, ang tawag po sa mga babae. Sa lalaki po, Dodong. Dodong og Inday. Sa mga Bulanon, Sano og Sana. Parang lang yan, iho at iha. Sa lalaki, iho. Sa babae, iha.
Sa amin naman, ang iho is pating eh. Huwag po kayo magkamali dyan ha. O, dagdag kaalaman nyo po yan. Ang inday po ay hindi nangangahulugang kasambahay o katulong. Inday po is tawag sa mga babae. Okay? Parang iha. Ha? Pag lalaki po, dodong or iho. Ayan. Yan po mga kapartner ha. Para at least alam nyo. Siguro nagkataon lang kasi marami po ang lumuluwas dito sa Metro Manila, mga Bisaya, Inday, kaya parang common kasi or kumbaga marami pong mga lumuluwas sa Manila para po maging kasambahay ng mga taga-Visayas, taga-Mindanao, kaya nagiging common term na Inday, katulong agad. Hindi po ha. At least alam nyo na ang Inday ay hindi po ibig sabihin katulong o kasambahay. Iha yan. Iho sa Tagalog, tsaka dodong saman sa Bisaya. Ha? Sabi dito ni Tiramisu, Inday, mga beloved children. Inday, dodong, mga precious child. Oo, ang tawag nga sa akin sa una, dodong. Pag Bisaya ka nga lalaki, tawag sa amin, dong, day. Okay. Common name ng babae, si Chance of Life. Pa-shoutout Admar sa Tokyo, Japan. Hoy, kamusta ang Tokyo, Japan? Malamig. Nag-i-snow na ba dyan sa Tokyo, Japan? Ay, dito muna tayo mga kapartner. Sa MMDA kasi nais po nilang masali sa pagpaplano ng flood control at infra projects sa NCR. Narito po ang balita ni Jason Rubrico. Ipinahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gusto na nilang makialam sa pagpaplano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular kay Secretary Vince Dizon para sa posibleng mas malalim na koordinasyon sa mga proyekto. Dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned, tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Pero this time, base sa aming discussions ni GM Torre, gusto namin sana this time, sa simula pa, ma-involve na kami sa planning, sa execution at implementation. Katuwang ni Artes ang bagong talagang MMDA General Manager na si Nicolas Torre III na nanumpa sa tungkulin noong nakaraang linggo. Mamaya magre-report si General Torre na nag-inspect na sila ng EDSA Rehab. At he made sure na lahat na napagkasundoan namin so far as EDSA Rehab, particularly yung pag-clear ng lugar, ay nasusunod. Sa kasalukuyan, nananatiling mabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA dahil sa 24 oras na rehabilitasyon kung saan 1 hanggang 2 linya ang isinara. Gayunman, mas bumilis at mas naging maayos ang biyahe sa EDSA busway matapos ayusin ang ilang panloob na linya ng kalsada. Magpapatuloy ang pagkukumpuni sa iba pang bahagi ng EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw simula ngayong Lunes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Hoy, binabati pala natin si Yolanda Connington dyan sa IC England. No? Malamig dyan pala sa England ngayon. Maraming salamat si Shuni5938. Maraming salamat sa panonood. Si Judith Yang ng Kuwait. Maraming salamat ha. Mamila Life, ganun din si Marites Flores, Ezekiel Olar, John Manchures ng Binyan City, Laguna. And yun. Okay, sige. Samantala, dito pa tayo sa iba pang mga balita mga kapartner. Malaki po yung ibinaba bilang ng mga nasugatan dahil po sa mga paputok itong nakalipas na 2025 holiday season. Batay po ito sa ulat ng Department of Health kung saan, kung ikukumpara noong 2024, mas mababa raw ngayon. Sinabi po ng DOH na 720 cases ng fireworks-related incidents ang naitala mula December 21 hanggang January 5, 2026. Karamihan sa mga pinsala ay dahil sa Quitis, 5-star, whistle bomb, boga at piccolo. Tumaas naman ang porsyento ng mga nasugatan sa aksidente sa kalsada.
1,384 ang naitala kumpara sa 690 na naitala noong 2024 hanggang 2025. Hanggang kailan kaya no na makakamit yung kagaya doon sa Davao City na regular na at least zero yung casualty dahil po sa mga paputok? Minsan kasi doon sila maniniwala na hindi na ako magpapaputok pag wala na sila mga daliri. Pero hanggang hindi sila napuputokan, abay espada yun, patuloy pa rin. Yung iba naman, hindi naman sila nagpaputok, pero tinamaan sila ng paputok yung Twities. Yung Twities po, hindi mo kasi malalaman kung saan yan lilipad eh. Saan yung direksyon yan. Ay yung iba, didiretso doon sa mga tao. No? Kaya nga, nababanggit natin, sinasabi nila, kaya nagpapaputok tuwing bagong taon, pangtaboy daw sa malas. Pero ang nangyari, yung mga naputukan, minalas. Parang lumapit yung malas sa kanila. Oo. Dito naman sa Makati, nung nag-celebrate kami, yan yung nakikita namin. No? At least ligtas ba kami? Wala pang naputukan. Oo, yung mga ganyan kasing klase ng mga fireworks display, meron yan mga nag-i-sponsor na yan. At yung mga bihasa, yung mga eksperto talaga. Pero yung malimit sa mga naapektuhan itong paputok mga kapartner, yan yung parang Jollibee, bida-bida. Oo. Na parang, lalaki ako, kailangan kong hawakan ng paputok bago ko ihagis. Lalo na yung piccolo na parang pospor yung klase. Maraming salamat sa pakulay, Beth Goodson. Ingat kayo mga kapartner ha. Baka sa susunod, kamay na ang mawala sa inyo at hindi daliri. Baka mangyari sa inyo yung nangyari doon sa Tondo, Maynila ba yun? Merong pinulot na paputok, sumabog, nagkalasog-lasog yung katawan. Huwag nyo nang antayin na ganun kasi hindi na kayo makakapagsising ganun eh. Kung ganyan yung mangyari, hindi lang naputulan po ang inyong kamay. Kundi mismo buhay ang kukunin. Naku po. So kaya nga minsan hindi talaga tayo naniniwala na pantaboy ng malas yung mga paputok na yan. Minsan lumalapit eh. Malapit yung malas. Samantala, mahigit 300 kaso naman po ng non-communicable diseases ang naitala ng DOH sa nakaraang holiday surveillance period. Bata ito sa kanilang monitoring na isinagawa mula December 21 hanggang January 2. Sa kabuang bilang ng kaso, sinabi ng DOH ng acute stroke ang mayroong pinakamaraming bilang. Sinundan ito ng acute coronary events at bronchial asthma. Samantala, binanggit ng DOH na mas mataas ng 9% naitalang kaso ng 2025 kumpara sa parehong surveillance period ng 2024 na mayroong 319 cases lamang. Ingat-ingat po kasi. Pag panahon kasi ng Kapaskuhan, holiday season mga kapartner, nauuso yung mga kainan. Pag may sakit ka na kasi, may pinagbabawal, minsan ita-timing pa talaga na ang ipinagbabawal, yun pang mga masasarap. Kaya health is wealth mga kapartner. Kabilang na ba yan sa mga kalokohan ninyong New Year's resolution? Kalokohan talaga, no? Minsan kasi hindi nasusunod eh. Parang lang, good for 1 week, after nyan, next year na lang ako New Year's resolution. Dito sa amin, Admar, wala na masyadong nagpapaputok ng New Year. Mabuti naman kasi ang ingay at agaw disgrasya pa. Sabi ni Mamila Life. Saan ba yung sa inyo, Mamila Life? Sabi ni Rose Danke, dapat ipagbawal ang paputok sa buong Pilipinas. Sa ibang balita po mga kapartner, kabilang po sa mga prioridad ng DOH ngayong 2026 ang pagtugon sa pagkabansot o stunting o yung pagkaantala po ng paglaki ng mga bata. Ayon po kay Health Secretary Ted Herbosa, kailangang mawala ang 23% na mga bansot na mga bata. Katumbas ito ng isa sa bawat 5 bata na may brain stunting. Ayon sa World Health Organization, ang pagkabansot ay tumutukoy sa kalagayan kung saan nahahadlangan ang pisikal at mental na pag-unlad ng isang bata dahil sa malnutrisyon, madalas na pagkakasakit at kakulangan sa tamang environmental stimulation.
Dagdag pa ng WHO, itunuturing na bansot ang isang bata kung ang kanyang average height o kanyang height ay masyadong mababa kumpara sa pandaigdigang average sa kanyang edad. Partikular na kung ito ay higit 2 standard deviations na may mababa sa pamantayan ng WHO. Bukod dito, layon din ng WHO o ng DOH na tugunan ang immunization o pagbabakuna sa mga bata. Kaya naantala yung paglaki ng mga bata na babansot kasi kulang nga po sa nutrisyon. Kahirapan din po minsan yung dahilan kaya hindi nakakabili ng mga nutritious na klase ng mga pagkain. O di kaya naman, kasalanan nyo na talaga kahit na meron kayong pera pero hindi mga masustansyang pagkain. Kumain kayo ng gulay. Tigas-tigas ng ulo nyo, ha? Gusto nyo lagi bacon, hotdog, mga nasa dilata. Naku po. Oo, sa bata pa lang, turuan nyo na pong kumain ng gulay yung mga anak ninyo. Dati ako ang panghimok sa nanay ko at tatay ko na kumain ng gulay, alam nyo ba? Halimbawa, yung ampalaya, no? Bata pa lang. Kasi talagang kalaban niya ng mga bata, ampalaya. Mapait kasi. Sasabihin niya, di ba, ang gamot ay mapait din. Pero may sustansyang dala at nakakagamot ng sakit. Ganyan din ang ampalaya. So, iniisip ko, ang isipin ko, gamot din to, kaya mapait. Hanggang sa kalaunan, yun talaga this is truth naman. Kasi may mga bitamina naman talaga, masustansya naman talaga. Pero, nahimok ako dahil sa ganung klase ng pagtuturo. No? Hanggang sa, dahil bata pa, nasanay ng kumain ng mga ganyan, hindi ka na maninibago. Pero yung talagang nai-spoiled, na hindi pwedeng hindi kumain ng anak ng hotdog, bacon. Naku po. Sabi ni Arcelia Zinea, buti na lang mga apo ko matatangkad. Samantala sa ibang mga balita po mga kapartner, umabot daw po sa mahigit 3,100 ang mga natanggal na personahin ng pambansang pulisya noong 2025. Maliban pa rito, ayon sa datos ng PNP, nasa 300 o 3,400 na mahigit ang pinarusahan mula sa pagbaba ng ranggo hanggang sa suspensyon. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patunay mga naturang bilang sa pangako ng PNP hinggil sa accountability at due process. Anya, ang pagsusot ng uniforme bilang pulis ay isang pribilehiyo at hindi karapatan, kung kaya't ang mga nambibira sa tiwala ng publiko ay dapat na managot. Marivic ni Pomoseno, sabi niya, minsan Admar, kasalanan din ng mga magulang, anak ng anak kahit walang pambili ng bigas, kaya kawawa yung mga bata. Samantala, sa iba pang mga balita po mga kapartner, PNP, wala raw pong nakikitang banta sa seguridad sa papalapit na Traslasyon 2026. Narito ang balita ni Paul Montibon. Kasunod ng mapayapa na pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon, sunod na pinaghahandaan ngayon ng Philippine National Police ang paparating na traslasyon sa Maynila. Ayon sa huling ulat ng PNP, wala pa naman silang namamataang seryosong banta sa seguridad kaugnay rito. 2 months or 3 months ago ay nagagawa na po yan, nangangalat na po ng mga informasyon relative to the threats towards this activity. And so far as the result, as of now, no threats have been monitored. Sa kabuuan, mahigit na 15,000 pulis ang ipakakalat sa Maynila para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa pagdiriwang ng itim na Nazareno. Ang PNP ay naghahanda na rin ng mga alternatibong ruta at ipinagbabawal ang mga bagay tulad ng mga baril, pyrotechnic devices at mga lalagyang salamin para sa tubig para makaiwas sa anumang insidente ng pagkasugat at iba pang uri ng gulo sa selebrasyon na ito. Pinapayuhan din ang mga deboto na sumunod sa mga patakaran at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Inaasahang aabot sa 5 milyong deboto ang makikilahok sa mga aktibidad, kaya't nananawagan ang PNP ng kooperasyon ng publiko para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montemon, SMNI News. Samantala, patuloy na nahuhuli ang turismo ng bansa. Kumpara sa mga karatig bansa nito, batay po yan sa datos ng Department of Tourism kung saan umabot daw po ang bumaba sa 5.24 million ang tourist arrival sa unang 11 buwan noong 2025.
Mas mababa ito ng 2.2% kumpara bagamat bumalik ang aktibidad sa turismo matapos ang pandemya, malaking bahagi ng pagbangon ay dala ng domestic travel at hindi ng mga dayuhang bisita. Nakikita namang dahilan ng mababang international arrivals ang masisikip na paliparan, hindi maayos na koneksyon sa pagitan ng mga isla at hindi pantay na infrastruktura sa transportasyon. Mayroon ding mga abalang dulot ng panahon at mga isyu ng kaligtasan kung saan madalas nagre-resulta ang mga kalamidad at kanselasyon o pagkaantala ng biyahe. Samantala, may panawagan ng isang grupo ng mga magsasaka sa pamahalaan kasabay ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2026 national budget. Kung ano ito, alamin sa balita ni Sheena Torno. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kabilang Department of Agriculture DA sa mga ahensyang nakatanggap ng mas mataas na pondo ngayong taon bilang bahagi ng pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. On the other hand, the agricultural sector receives over 297 billion pesos, solidifying our commitment to modernizing supply systems and supporting farmers and fisherfolk. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang karagdagang pondo ay nakalaan partikular para sa infrastruktura at post-harvest facilities na laing mapabuti ang produksyon at mabawasan ang pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Batay sa 2026 budget, dumoble ang pondong inilaan para sa farm-to-market roads na umabot sa 33 billion pesos. Nadagdagan din ang pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at Animal Industry Competitiveness Act. Gayunman, binigang din ni Laurel na kinakailangan pa rin ng masusing pag-aaral upang matiyak na direktang makararating ang pondo sa mga magsasaka at mangingisda. We were hoping talaga sana na lumaki yung budget sa palay procurement kasi yun ang nire-raise last year pa, even yung ilang mga hearings sa Congress, hindi maka-intervene. Nasa 2% lang yun ang procure nila palay. Kaya in the end, nasa kamay pa rin ng mga millers and traders yung bulto ng palay. Anong ibebenta niya kung ang pinoprocure niya is only 2% ng harvest ng farmers? Ibig sabihin ba, magre-resort sa importation ng NFA? Samantala, kasabay ng paglagda ng Pangulo sa 2026 national budget, nanawagan naman ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ng mas malaking pondo para sa pagbili ng lokal na mga aning palay. Iminumungkahi ng SINAG na itaas sa 10% ang palay procurement ng pamahalaan sa 2026, katumbas yan ng 45 billion pesos. Layunin umano nito na mas marami pang lokal na palay ang mabili ng gobyerno mula sa mga magsasaka at maiwasan ang pagkalugi bunsod ng umunay mababang bilihan ng mga trader at miller. Matitikat yung purpose ng mismong program ng NFA pag nag-resort sa gano'n. So, we want to be clarified, ang bababa ng budget ng palay procurement at 9 billion pa rin. So, napaka-insignificant niya as far as market intervention is concerned. Bukod dito, umaasa rin ng SINAG na magiging maayos at epesyenteng pagpapatupad ng mga proyektong farm-to-market roads sa ilalim ng Department of Agriculture. Ito'y matapos ilipat sa ahensyang implementasyon ng naturang proyekto na dating nasa Department of Public Works and Highways o DPWH, kasunod na mga isyong kinasangkutan ng ilang flood control projects. Nagbabalang logistics, tapos tumataas talaga ang presyo sa gitna kasi ang farm-to-market roads, main dehero siya, mga traders. So, laging excuse nila yung sira ang kalsada, hindi maganda ang mga daanan, etc. So, we're hoping na mabawasan yung problema natin sa disconnect between farm gate and retail. That's one. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, isinusulong naman ngayon ni Senador Raffy Tulfo ang pagbaba ng value-added tax o VAT mula sa kasalukuyang 12%. Ito'y upang padagdagan ang purchasing power ng mga sambahayan sa at pasiglahin ang ekonomiya. Ayon sa Senador, kabilang sa pinakamataas sa Southeast Asia ang VAT ng Pilipinas na nagpapabigat sa mga low at middle income households. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1552, mababawasan ang buwis at mapapagaan ang gastusin sa pang-araw-araw na pangangailangan.
Nakalagay din sa panukala na pwedeng ibalik sa 12% ang VAT kung lalampas sa target ang fiscal deficit batay sa rekomendasyon ng Finance Secretary at Budget Coordination Committee o DBCC. Sinabi rin ni Tulfo na makikinabang dito ang lahat ng mga Pilipino at ito'y bahagi ng mas malawak na reforma para sa mas matatag at patas na ekonomiya. Hazel Ice, hola sa lahat. Maraming salamat po ha sa panonood. Ganon din si Shoni, sabi niya na-train daw yung anak niya na kumain ng gulay. Oh, sana all. Si Kyoko Sudo, maraming salamat sa panonood. Sa ibang balita po mga kapartner, walang magiging epekto raw po sa ekonomiya ng Pilipinas ang patuloy na sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Ayon ito kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Nauna nang nagpahayag ng pag-aalala ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs hinggil sa tumitinding tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Venezuela. Nananawagan na nga ang DFA sa magkabilang panig na igalang ang international law at ibalik ang kapayapaan at kaayusan. Noong Sabado sa Venezuela, Enero 3 o linggo ng umaga dito po sa Pilipinas, January 4, sinabi po ni US President Donald Trump na sasakupin ng Estados Unidos o sila yung mamamahala po mga kapartner sa Venezuela. Kasunod ito ng isang matagumpay-anya na overnight military operation namantong sa pagkakaaresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro at ng kanyang asawa ni Cecilia Flores. Ganyan itinanggi ng leader ng Venezuela mga paratang at sinabing layon lamang ng Washington na kontrolin ang reserbang langis ng kanyang bansa. Samantala, may panawagan naman ngayon ng isang isang veterano mula sa Philippine Military Academy sa mga kapwa nitong produkto ng PMA. Kung ano ito, alamin sa balita ni MJ Mondihar. Ngayon, dahil nalagay sa matinding pagsubok ng ating bayan, marami mga pandarambong, pagnanakaw, dapat yung ating mga kabalyero hindi maging neutral. Sa panayam ng SMNA News, nanawagan si retired Air Force Major General Romeo Poki sa mga kapwa niya produkto ng Philippine Military Academy na magsalita at kundinahin ang korupsyon ngayon sa pamahalaan. Ayon kay Pokis, mahalaga ang tinig ng mga kabalyero o PMAer sa paglaban sa katiwalian, lalo na sa panahong nalalagay sa panganib ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. O hindi maging silent sa mga pagnanakaw na ito. Kasi nga, pagkang naging silent ka, naging neutral ka, complicit ka. Para ka na rin kumampi doon sa mga nagnanakaw. Si Pokis ay miyembro ng Philippine Military Academy Dimalupig Class of 1981. Sa kasalukuyan, naharap siya sa kasong inciting to sedition kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa umunoy korupsyon sa Administrasyong Marcos Jr. Itong araw ng Lunes, January 5, ay inaresto si Pokis sa NAIA Terminal pagbalik niya ng bansa mula sa holiday break. Sa kabila ng mabigat na sakripisyo sa pagsasalita laban sa mga irregularidad sa pamahalaan, nanindigan ng retiradong general na hindi titigil ang United People's Initiative UPI, ang grupo na kanyang binuo sa paniningil sa pananagutan sa mga korap sa gobyerno. So sana yung mga kapwa ko kabalyero na magparamdam din sila. Alam ko marami sa kanila, marami sa mga classmates ko, marami sa mga kapwa ko kabalyero na merong parehong sentimiento, maring maramdaman kanya lang hindi sila lumalabas na kusa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Samantala sa iba pang mga balita po mga kapartner, bubuksan at isasailalim daw po sa forensic examination ng computer na pag-aari ng yumaong si Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon po ito kay Ombudsman Sos Crispin Remulla matapos isumite sa kanila ang ni DPWA Secretary Vince Dizon ang naturang computer. Ang update na ito ay kasunod ng pinakabagong payag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nag-uugnay sa Office of the President bilang umunoy proponent ng 8 billion pesos na halaga ng DPWH project. Sinasabing makikita ito sa tinatawag na Cabral Files o mga dokumentong umano'y maglalahad ng budget insertions na may kaugnayan sa ilang opisyal at konektado sa korupsyon. Samantala matatandang natagpuan si Cabral na walang buhay sa isang bangin malapit sa Cannon Road, Barangay Camp 4, Tuba Benguet
noong December 18, 2025. Kabilang si Cabral sa mga nabanggit sa investigasyon kaugnay sa flood control anomaly. Naniniwala naman ang isang grupo ng mga negosyante na hindi sapat ang simpleng pagpapakulong sa mga sangkot sa katiwalian kaugnay sa maanumalyang flood control projects upang tuluyang masolusyonan ang problemang kinahaharap ng bansa. Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Nakukulangan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa ginagawang aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa talamak na korupsyon sa bansa, partikular na sa isyong may kaugnayan sa flood control projects. Una na ring sinabi ng administrasyon noong nakarang taon na bago matapos ang 2025 ay may makukulong na umano ng mga big fish o mga politiko na sangkot sa maanumalyang proyekto. Pero hindi naman ito nangyari. Dahil dito nananawagan ang grupo ng mga negosyante na palakasin ang anti-corruption reforms at isulong ang digital transformation. Ayon kay PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na hindi sapat ang simpleng pag-uusig at pagpapakulong sa mga sangkot sa katiwalian. Kinakailangan anya ng malalim na reforma sa mga pulisiya at proseso, partikular sa pagbabudget upang tuluyang maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Git pa ng PCCI, malaking epekto sa negosyo lalo na sa ekonomiya ang hindi pagtugon sa isyu ng korupsyon sa bansa. Bilyong-bilyong piso anyang nawawala sa pamahalaan dahil sa katiwalian na imbes nagagamit sa pagpapalakas ng digital connectivity at infrastruktura na makatutulong na maging mas kaakit-akit sa mga mamumuhunan. Matatandang tanging ang kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya na may-ari ng St. Gerard Construction Company ang kasulukuyang nakakulong dahil umano sa anomalya. Bukod pa rito, ang ilang sangkot ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga ghost at substandard projects. Ngunit tila bigo pa ring maipakulong ang mga politikong pinangalanan sa mga isinagawang pagdinig noong nakarang taon kaugnay sa flood control anomaly. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, sa ikalawang pagkakataon ay personal pong humarap si dating Senador Bong Revilla Jr. sa preliminary investigation ng DOJ para sagutin ang panibagong reklamo na inihain laban sa kanya kaugnay sa flood control anomaly sa Bulacan kasamang kumpanyang Wawaw Builders. Humarap din sa investigasyon si Senador Joel Villanueva at sinasabing katawa-tawa ang reklamong inihain laban sa kanya. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Muling dumating sa Justice Department si dating Senador Bong Revilla Jr. at naghain ng counter-affidavit para sa magkahiwalay na reklamong inihain ng National Bureau of Investigation laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang proyekto ng flood control sa Bulacan. Direct bribery, corruption of public officials at malversation ang mga panibagong reklamo. Idineklarang 100% completed na ang proyekto pero ito'y non-existent o ghost projects lang pala. Ay naman sa tagapagsalita at lead counsel ni Revilla na sa Attorney Francesca Senga, walang basehan ng mga naturang reklamo laban sa dating senador at hindi anya dawit sa anomalya ang kanyang kliyente. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay and it comes from an incredible, unbelievable, and unreliable source. You know, even my students in law school would know that a complaint cannot be based on allegations that do not show the acts and omissions constituting the elements of the crimes charged. That kind of complaint would have no place in this preliminary investigation. Hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Gayet naman ang isa pa nitong abogado na si Attorney Ramon Esguerra, hindi mapagkakatiwalaan ng mga affidavit o salaysay na dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at iba pang witness at walaan niya silang matibay na ebidensya. Lahat ng witnesses incredible dahil salungat yung mga sinasabi nila at saka hindi based on their personal knowledge. Parang, halimbawa, galing kay Yusek Bernardo, sinabi kay Alcantara, si Alcantara sinabi dito, sinabi doon sa baba.
and pabalik, etc., etc. Ang pinakita lang naman nilang ebidensya na mayroong participation si Senator is a list of projects. It's just a tabular, enumeration of projects allegedly suggested by the DPWS itself. Hindi naman galing kay Senator Hindi naman galing kay Senator So yun yung sinasabi namin, paano mo paniniwalaan yan? Paano mo masasabing in-endorse ni Senator yan? Matatanda na una nang humarap si Revilla sa DOJ noong Disyembre ng nakaraang taon para sa paghain din ng counter affidavit. Ang reklamo ay may kaugnayan naman sa maanumalyang proyekto kasama ang Sims Construction Trading sa Bulacan. Sa parehas na kontra sa laysay ni Revilla, pinabulaanan nito ang mga aligasyon at umaasa ang kampo na mababasura ang mga naturang reklamo. Hoping against hope ma-dismiss and they will follow their own rules. No? There is no prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Samantala, dumating din si Senator Joel Villanueva sa DOJ at personal ding pinanumpaan ang kanyang depensa sa panel of prosecutors. Kapwa-respondent ito ni Revilla sa nabanggit na mga reklamo. Tinawag niyang katawa-tawa ang mga akusasyon laban sa kanya. Namumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos sa complaint, 1% to binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Siyempre, nire-respeto natin yung legal process and again, yung due process, kaya tayo natin ito. Parehas na abogado ni Revilla at Villanueva sa Atty. Esguerra, lagay ng pahayag nito kanina, wala rin anyang basihan ng mga aligasyon laban kay Senator Joel. Wala raw ebidensyang complainant at tumanggap si Villanueva ng pera mula sa flood control projects o anumang proyekto ng gobyerno na galing sa mga Bulacan engineer na sina Alcantara, JP Mendoza, Bryce Hernandez at iba pa. Hindi rin anya malinaw sa reklamo kung gaano kalaki ang napuntang pera para kay Villanueva. Samantala humarap din sa preliminary investigation sina Alcantara at Mendoza na tumatay yung protected witness nga sa flood control scandal. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Samantala, formal namang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halos 7 trilyong pisong pambansang budget para sa taong 2026. Alinsunod sa konstitusyon, ang sektor ng edukasyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo. Narito ang balita. Sa ceremonial signing na ginanap sa Malacanang nitong Lunes, Enero 5, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ang 6.8 trillion peso national budget para sa 2026 ay nakaayon sa medium and long-term development goals ng pamahalaan. Sa ilalim ng General Appropriations Act o Republic Act No. 12314, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy at palalakasin ang mga reforma sa edukasyon, kalusugan, paglikha ng trabaho, food security at social protection. We are at a critical juncture in the implementation of this administration's medium-term development plan and on the cusp of sweeping reforms in politics and in governance. The 2026 General Appropriations Act is a vital component in all of these. Alinsunod sa konstitusyon, ang sektor ng edukasyon ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng budget, mahigit 1.3 trillion pesos. Gagamitin ito sa pagpupondo ng bagong teaching and non-teaching positions sa mga pampublikong paaralan, promosyon at reclassification ng mga guro at konstruksyon ng mga silid-aralan sa buong bansa. Ang sektor ng kalusugan ay pinaglaanan ng higit 448 billion pesos upang higit pang isulong ang Universal Healthcare Program. Malaking bahagi nito ay ilalaan sa Zero Balance Billing Program na sasagot sa gastusin sa inpatient services sa mga ospital ng lokal na pamahalaan. Kasama rin sa budget ang pondo para sa disease surveillance at health financing. Makatatanggap naman ang PhilHealth ng halos 130 billion pesos, kabilang ang 60 billion pesos na ibinalik alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Gagamitin ang mga pondong ito sa pagpapalakas at pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth. Ang sektor ng agrikultura ay pinagkalooban ng mahigit 297 billion pesos para sa modernisasyon ng infrastruktura sa pagsasaka at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang pondo para sa mga farm-to-market roads na mag-uugnay sa mga komunidad sa mga sentrong pangkabuhayan, magbabawas ng gasto sa transportasyon at magbabawas din ng post-harvest losses. Ang social protection system ay tatanggap ng mahigit 270 billion pesos upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Nagkaayon ito sa layunin ng pamahalaan na pababain sa single digit ang antas ng kahirapan pagsapit ng 2028. Naglaan din ang budget ng karagdagang pondo para sa militar at uniform personnel, kabilang ang pagpapatupad ng updated
base pay schedule at pagtaas ng subsistence allowance ng mga key defender ng bansa. We thank all members of Congress for the principled exercise of its power, of the purse, and for the meaningful reforms undertaken to widen participation, to strengthen accountability throughout the budget authorization process. Binanggit din ng Pangulo na sa bisa ng pagpapatibay ng 2026 General Appropriations Act, ang 2025 national budget ay itinuring na reenacted at nanatiling may bisa hanggang Enero 4 ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si President Catarong, SMNI News. Samantala sa iba pang mga balita, nagpaliwanag po ang Malacanang hinggil sa naging utos nitong isurrender ang mga gadget, mga cellphone, sa 2026 National Budget Signing Coverage. Pumalag po rito kasi yung mga miyembro ng media. Kasi sa panahon ngayon, dapat mabilisan ang paghatid ng mga Bakit? What's the reason? Nagpaliwanag po ang Malacanang ukol dito. Narito ang report. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, pinag-utos ng Malacanang sa mga miyembro ng media at mga panauhi na isurrender ang kanilang mga cellphone bago makapasok sa lugar kung saan ginanap ang ceremonial signing ng 2026 General Appropriations Act nitong Lunes, January 5. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang hakbang na ito ay naglayong tiyakin na mas magiging maayos ang programa dahil ang lahat na naimbitahan ay nakatutok sa isinagawang paglagda ng Pangulo. Ayon pa kay Castro, ang nasabing event ay naka-live stream at napanood ng publiko kaya't wala naman anyang magiging issue sa transparency ng kaganapan. Pero ang patakarang ito, kinwestiyon ng media, lalo pa't personal na bagay ang cellphone na ginagamit para agad maihatid ang mga balita. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia. SMNI News. Sinasabi kasi nila naka-live stream naman. Sa isang hindi inaasahang... Oo nga, hindi nga inaasahan nga dahil nanibago sila. Bakit hindi pinayagan yung cellphone? Ang sabi, meron naman daw live stream. Iba naman yun. Iba rin kasi naman yung sa sarili sila na mag-post, no? Hindi consistent. Bakit? What's the reason? Samantala sa iba pang mga balita mga kapartner, bilang hakbang daw po laban sa posibleng pag-aabuso sa pondo ng bayan, meron daw vinito itong si Pangulong Bongbong Marcos. Nagkakahalaga daw po ito ng 92.5 billion pesos sa 2026 national budget. Narito ang balita. That enhance the quality of life. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang kanyang pagveto sa ilang probisyon sa Unprogrammed Appropriations o UA sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA na may kabuang halagang halos 92.5 billion pesos. Ito'y kasabay ng paglagda niya sa 6.793 trillion pesos na pambansang budget na inaprobahan ng Kongreso. Nilinaw ng Pangulo na ang unprogrammed appropriations ay hindi blank check at hindi basta-basta maaring galawin. Anya, mahalagang higpitan ang ganitong uri ng pondo upang hindi ito maabuso o magamit sa hindi malinaw na layunin. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Inatasan din niya ang lahat ng ahensya at kagawaran ng pamahalaan na maging maingat at responsable sa paggastos upang masigurong tuloy-tuloy ang maayos na serbisyong pampubliko. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mula sa humigit kumulang 10 items sa unprogrammed fund, karamihan ay tuluyan ng tinanggal. Kabilang dito ang budgetary support para sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na nagkakahalaga ng halos 6.9 million pesos, prior year's LGU shares, payment of personal services requirements, fiscal support sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program na 4.32 billion pesos, race programs, insurance ng government interest at foreign assisted projects na mahigit 35 million pesos. Ayon pa kay Recto, 3 item na lamang ang natira para sa unprogrammed fund. Ang natira na lang ay support, 3 item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97,305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund.
Sa kabuuan, ang natitirang unprogrammed fund sa 2026 ay nasa humigit kumulang 150.9 billion pesos, halaga na halos kapantay ng unprogrammed fund noong 2019. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Angel Pastor, SMNI News. Oy, samantala kanina pong alauna po ng umaga mga ng umaga, alauna ng hapon pasado, mga 1:20 PM. Meron pong inilabas po na abiso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ito pong nakikita nyo po mga kapartner ay kuha kanina pong tanghali dito po sa Bulkang Mayon. Mabilis po ang mga pangyayari ha. Kasi noong January 1, mula Alert Level 1, ay itinaas ito sa Alert Level 2. Kasi nga po sa tuloy-tuloy na pag-collapse ng unstable summit dome. No? Batay po ito sa kanilang bulletin kaninang 1:20 PM. Diyan po sa Mayon Volcano. No? Na nagresulta sa pagkakaroon po ng mga tinatawag na mga rockfall events. Okay? 346 na mga rockfall events, 4 na mga volcanic earthquakes ang kanila pong naitala simula noong January 1. Kumpara sa 599 rockfall events mula November to December. Sa isang buong buwan, 599, November to December yung naitala. Pero mula January 1 hanggang sa kasalukuyan po, 346 agad na mga rockfall events ang kanila pong mga naitala. Yung mga parang pagdaos-dos ng mga bato diyan po sa bulkang mula sa mismong summit mga kapartner, no? 1 hanggang 5 minuto ang itinagal, no, ng mga lava debris. Okay? At marami pang mga aktibidad. At dahil nga po dito po sa mga aktibidad na ito na nakikita nyo po, kanina pong alas 12 pasado po yan, nakuha po ng PHIVOLCS mga kapartner sa kanilang observatory. Itinaas na po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Okay? So, noong January 2, itinaas siya sa Alert Level 2 at kanina po ay itinaas na po sa Alert Level 3. Ang sabi dito sa bulletin ng PHIVOLCS, this means that Mayon is exhibiting magmatic eruption of a summit lava dome which increased chances of lava flows. Yung tsansa po ng mga pagdaos-dos ng lava and mga hazardous PDCs or ozone affecting the upper and middle slopes of the volcano and potential explosive activity within days or weeks. Okay? So patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at in-evacuate na kung sila meron pang mga tao dyan sa loob ng within the 6-kilometer radius permanent danger zone po mga kapartner. So, ganun po ha. Nakataas na po sa Alert Level 3 dahil nga po sa sunod-sunod na mga aktibidad sa Bulkang Mayon. Nag-aalboroto po sa kasalukuyan ang Bulkang Mayon po mga kapartners, no? So, yan po ang update mula mismo sa PHIVOLCS. Samantala, sa ibang balita mga kapartner, matitinding pahayag ang binitawan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-40 ngayon. Yan ang pasabog ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanyang pinakaunang public appearance ngayong 2026. Hit ni Singson dahil sa talamak na korupsyon at galit ng taong bayan, nanganganib si Pangulong Marcos Jr. na magaya ang sinapit na kanyang amang diktador noong 1986. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon.
the soonest possible time. Sa kapareha sa presscon, sinabi rin ni Singson na may simbolikong kahulugan ng number 40. Sa Biblia, ang 40 ay panahon ng huling babala at paglilinis na maaaring humantong sa pagbabago o paghatol at pagbagsak. Akma raw ito dahil ngayong 2026 ang ika-4 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sigurado yan, matatanggap si Bongbong Marcos. Dahil nasa atin ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. General, Sir, as the Chief of Staff of the Armed Forces, Samantala, may open letter naman si Singson kay AFP Chief of Staff General Romel Bronner Jr. Panawagan niya sa AFP na magsalita at kundinahin ang korupsyon sa gobyerno. Giit niya, malinaw sa taong bayan ang nangyayari at hindi na raw ito maaring ipagwalang bahala. General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people. Nanawagan din siya ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang tuldukan ng malawakang katawalian sa pamahalaan. Calling all the oppositions now as a group para magkaisa. Huwag tayong pumayag, mga kababayan. Sama-sama tayo lahat sa isang araw na protesta para tanggalin ang mga magdanakaw ng gobyerno. Ngayong 2026, umaasa si Singson na mas marami ang tutugon sa panawagang one-time big-time rally. Nanawagan din siya sa mga pangunahing religious groups at sektor ng lipunan na makiisa sa planong kilos protesta. We will schedule a one-time big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyaya ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. Okay, dito na tayo sa ating main topic po mga kapartner. Kung saan hihimayin po natin ito pong naging survey na isinagawa po ng Pulse Asia. Ito po ay isinagawa noong December 12 at hanggang December 15. At sinasabi nga po rito, face-to-face interview raw po ang kanilang ginawa nationwide sa may 1,200 mga adults. Edad 18 pataas. Okay? Meron po itong margin of error na 2 plus or minus 2.8%. And 95% confidence level po mga kapartners. Okay? So, bago itong December 12 to December 15 na pagtatanong ng Pulse Asia, ito muna yung mga mahahalagang mga bagay na nangyari bago ang naturang survey. Okay? Kung saan nagkaroon po ng resolusyon na inilabas po ang Sandigan Bayan noong December 10, declaring former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, 3 iba pa bilang mga fugitive from justice. Pinakansela yung kanila mga passport. Bago rin ito ay naglabas din ng serye ng mga videos at mga pasabog si Congressman Elizalde Co. So ito yung mga baliktanaw lang natin bago yung mismong survey, ito po yung mga pangyayari, mga mahalagang pangyayari. So, naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan na pinaaresto nga itong si dating Congressman Elizalde Co. Pero bago pa man yun, noong November 2025, ay naglabas din po ng serye ng mga videos itong si Congressman Elizalde Co. At kiniklaim niya na kabilang sa mga insertions, na nasa likod ng mga insertions, itong President Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa 2024 GAA. Nasa 100 billion pesos daw po. Ganon din si Majority Leader ng House, Sandro Marcos, responsable din daw po sa manumalyang budget noong 2023 at hanggang 2025. So,
Yun po ang kabilang sa mga pangyayari. Maliban din dito, meron pang iba, 7 other members ng lower house na naharap din ng kaso sa plunder, graft, bribery, conflict of interest sa Office of the Ombudsman. No? Kaunay nga po sa manumalyang mga proyekto. Bago rin ang survey, nagkaroon din po ng pag-resign sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa katauhan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Budget Secretary Amina Pangandaman na napabilang sa mga ibinulgar, idinawit ni former Congressman Elizalde Co. Okay, na umano'y nasa likod ng mga insertion. Kasama ang Presidente, ang Finance Secretary Ralph Recto, Undersecretary Rolando Toledo. At sinimulan na rin po noong December 2, yung live streaming sa mga hearing. Di ko lang alam kung meron ba kayo napala doon sa pag-live stream na yon, no? Samantala, nag-resign din bago ang survey itong si DPWH Secretary Singson. So ito yung mga ganap bago pa mismo ang survey, ha. Tapos, meron din pong referral, nagre-rekomenda na maghain po ng bribery, corruption, public officials, plunder versus Senador Bong Revilla, Undersecretary Roberto Bernardo at iba pa mga kapartner, no? Kabilang na rin dito yung mga pinangalanan. Nirekomenda rin sa Ombudsman na magsagawa ng investigasyon sa iba pa mga lawmakers kagaya ni Senador Nancy Binay, Francis Escudero, Grace Poe, Mark Villar at iba pa na pawang dinideny naman yung kanilang involvement. December 9 naman nang mag-surrender si Sara Diskaya sa NBI po, mga kapartner. Okay? November 30 naman nagkaroon po ng trillion peso march. Yung grupong INC kung saan dito ay inilantad naman ni Senadora Aimee Marcos na bangag, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang First Family. Okay? Tapos, bago pa man ito, meron namang inihain na plunder, bribery, malversation at graft complaints laban kay Vice President Sara at 15 iba pa ng opisina ng Vice President, DepEd, sa Office of the Ombudsman noong December 12. Okay? Maliban dito, nangyari din po yung pag-reject sa hiling ng kampo ni former President Rodrigo Duterte sa ICC na interim release. Okay, ano pa ba? Meron ding direktiba si Pangulong Bongbong Marcos na i-prioritize yung 4 na mga panukalang batas. Kabilang na yung kuno. Kuno. Pag-ban sa political dynasty, pero hindi pala. Trinapik lang po. Hindi po talaga tinanggal yung political dynasty. Okay? At meron din pong yung deliberation din sa 2026 national budget. Naganap din po yan bago mismo ang survey. Tapos, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong naman si Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang Pasig RTC. Okay? Bata ito sa research din ng Pulse Asia. Okay? Tapos, desisyon ng Manibela na conclude sa kanilang 3-day transport strike. Kaugnay nga po dito sa alleged abuses sa mga jeepney drivers, kagaya po ng excessive fines, non-renewal sa mga franchise at payola culture daw po sa Department of Transportation. At ang nangyari din po yung paggawad ng full military honors kay Senate President at Chief Presidential Legal Counsel na namatay po last November. Okay? At yung pahayag din ng DTI na sapat na ang Noche Buena, 500 pesos na Noche Buena para sa family of 4. At ang pagbagsak ng piso kontra dolyar, mga kapartner. So ito po yung mga iba't ibang mga ganap bago po isinagawa ang
survey. At dito sa Table 1 ng Pulse Asia Survey, mga kapartner, pwede ba nating maipakita? Sa Table 1 po ng survey ng Pulse Asia, dito po ang awareness and performance rating ng top government official, no? Dalawang matataas na official po ito sa katauhan po ni President Marcos Jr. at Sara Duterte, Vice President. Yung awareness, marami pong nakakilala. 100% ng mga tinanong aware o kilala sina Bongbong Marcos na presidente natin at ang pangalawang pangulo, Sara Duterte, 100%. Hindi naman po nakakapagtaka. Pero dito tayo sa approval. Kung approve ba sa kanila? Ang tanong po kasi, meron pong tanong dito ang Pulse Asia. Ang tanong dito, mayroon ako rito mga pangalan ng ilang mga kasalukuyang opisyal ng ating pamahalaan. Pakisabi ang inyong opinion tungkol sa pagganap nila ng kanilang tungkulin nitong huling 3 buwan. Sa pamamagitan po ng board na ito, kayo ba ay ayan po, approve sa kanyang pagganap bilang wala pa kayong narinig na basa o okay. So dito po ang approval. Approve sa kanila ang trabaho, performance ng Pangulong Bongbong Marcos ay nasa 34. Ang disapprove, okay? So sa 1,200, 34% ang approve sa trabaho ni Marcos Jr. sa nakalipas na 3 buwan. Habang ang disapprove naman sa kanya, okay, yung hindi sang-ayon, hindi approve sa kanilang trabaho ay 48%. O puntos mga kapartner, biruin nyo mas mataas ang disapproval kumpara sa approval. Undecided po, 18% or 18%. At ang sinasabi rito sa 18, hindi ba kapag-decide kung approve ba or disapprove. At kahit na, tama ba? So kung kukunin mo yung net approval rating po mga kapartner, so isa-subtract mo yung approval minus disapproval, lumalabas na negative 14. Ang net approval rating po mga kapartner. Okay? Ni Marcos Jr. Dito naman kay Vice President Sara Duterte, 100% nakakakilala kay Vice President, 56 ang approve kay Vice President Inday Sara. 56. Undecided, hindi pa makapagsabi kung approve o hindi approve, 20. At 24 naman yung disapprove. Hindi sumasang-ayon sa kanyang trabaho. So, kung kukunin mo yung net, approval minus disapproval, lumalabas po na 32 versus negative 14. Ito ay pinagbabansayan lang natin itong survey po ng Pulse Asia po mga kapartner. Now ngayon dito tayo sa saan bang mga lugar ito? Okay, so punta tayo sa table number 2 mga kapartner. Kung saan dito makikita natin ang mga lugar kung saan ilan ba ang nagsabi na approve sa kanila dito sa NCR, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, sa kabuuan 34 po ang approval ni Marcos Jr. Okay? Pero dito sa 34 na ito, karamihan po sa mga nag-approve sa kanya, dito po sa Luzon, 51% sa mga sinurvey sa Luzon, approve sa kanila si Marcos Jr. Dito sa NCR, 32. 25 naman si Visayas, sa Mindanao, bagsak. Okay? Pero si Vice President Sara Duterte, makikita nyo po rito 55
or 56 yung kanyang kabuuan na approval rating. Namayagpag po siya dito sa NCR, 44 siya kumpara kay 32 ni Marcos Jr. Sa Luzon, mataas pa rin si Marcos Jr. 51 pero 35 ang nakuha na approval rating po ni Vice President Sara. Okay? Kaya meron pa bang solid north? Pero ang malinaw dito, merong solid na Visayas at Mindanao. 25 ang kay Marcos Jr., 68 po kay Vice President Sara. Sa Mindanao, nangungulela talaga. 7 kay Marcos Jr. ang kanyang approval, 95 naman si Vice President Sara. Ganon din sa mga class, C to D to E, nangunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte. Dito tayo sa disapproval. Kasi sa disapproval po, yung mga pangit na grado yung ibinigay nila, disapprove sa kanila yung performance ng Pangulo, 48 po versus 24 ni Vice President Sara. Dito po sa NCR, marami po sa mga sinurvey, 53 po percent sa mga sinurvey dito sa NCR nagsasabing hindi sila approve sa performance ng Pangulo, habang 36% naman ang hindi approve sa trabaho or performance ni Vice President Sara Duterte. Sa Luzon naman, 24, kasi ito yung baluarte daw ni ni Marcos Jr. 24 ang disapproval ni Marcos Jr., mataas ang disapproval ni VP Sara dito, 35. Pero sa Visayas, napakataas ng disapproval kay Marcos Jr., 62 laban sa 16 ni Vice President Sara Duterte. Ganon din po sa Mindanao, ang disapproval, yung hindi sumasang-ayon sa performance ng Pangulong Marcos Jr., 85% ang nagsasabing hindi kami sumasang-ayon, pangit yung performance. Kumpara sa uno ni Vice President Sara Duterte, when 1% lang po ang nagsabi sa Mindanao, nagsabing hindi sila approve. So talagang solido ang Visayas at Mindanao, ganun din sa NCR, kay Vice President Sara Duterte po, mga kapartner. Na ngayon, dito naman tayo sa comparison naman po, comparative performance rating sa table number 3 po, mga kapartner. Dito, inihahambing noong December 25, itong recent na survey, mga kapartner. December 2025 po ito ginawa. Nabanggit natin 12, kailan nga to? December 12 to 15. Okay? Kumpara noong September 25. Okay? So huling nag-survey September bago ang December. Okay? Sa comparison po, mga kapartner, walang halos pinagkaiba kasi plus or minus 2.8, di ba? Ang margin of error. So halos walang pinagkaiba yung grado na ibinigay ng mga sinurvey ng Pulse Asia kay dating Pangulo o kay Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Noong 2025 September, 33% po ang approve sa trabaho ni Marcos Jr. Tumaas ito ng 1% ngayong last December 2025. Ganon din si Vice President Sara, from 55 naging 56 last December. Okay? Pero yung disapproval dito ni Marcos Jr., yung kumbaga hindi sumasang-ayon sa performance, tumaas din. Mas marami ang hindi sumasang-ayon sa performance ng Pangulo. Habang si VP Sara may pagtaas din ng plus 2 noong September 22, noong December 25, September 22, December 2025 is 44 po, mga kapartner. At kapansin-pansin yung mapapansin natin dito na halos walang pinagkaiba. Pero maraming issues ang mga nangyari po, mga kapartner. Kumbaga, kung susumayin natin, hindi believe ang taong bayan sa mga pinagagawa ng gobyerno. Naku no, paglaban sa korupsyon? Tanong yan natin sa ating mga kababayan. Eto pa.
Admar, yung audio, hina at lalakas. Naku po. Oh, yung audio pakiayos, hindi namin marinig. Pakiayos naman please. Okay. O dito tayo sa table number 4. Yung trust rating naman po mga kapartner. Okay, sa trust rating, yung talagang big trust. Okay? Kay Marcos Jr. 32. Kumpara sa 54 ni Sara Duterte, Vice President. Yung walang tiwala, small to no trust, 47 kay Marcos Jr., 24 naman kay VP Sara Duterte. So, kulelat pa rin dito si Marcos Jr. po mga kapartner. Tinanong sila dito yung mga sinurvey. Naisa na namin tanong tungkol sa inyo ang pagtitiwala ninyo sa mga tao. So, bagsak, mas mataas po ang tiwala ng taong bayan sa mga sinurvey ng Pulse Asia kay VP Sara Duterte ng mataas kumpara kay Marcos Jr. Yung maliit o konti yung tiwala hanggang sa walang tiwala, mataas ang nakuha na grado ni Marcos Jr. 47 versus 24 po mga kapartner. So, same pa rin ang pattern. Nakuha pa rin po ni Vice President Sara Duterte ang mataas na trust rating dito po sa NCR, sa Visayas at Mindanao compare kay Marcos Jr. Dito sa Luzon na mayagpag lang ang trust rating ni Marcos Jr. 46 to 31. Pero ano lang to kukonti lang tong gap na ito. Kaya wala na bang solid north. Baka hindi natin alam kasi yung Luzon naman, hindi naman buong north yung tinanong dyan. Okay, ano kasi to? Balance Luzon, Visayas at Mindanao, tapos Metro Manila or NCR. Sa Visayas, malaki ang agwat ng trust rating. 26 kay Marcos Jr., 57 kay Vice President Sara Duterte. Sa Mindanao naman, talagang kulelat. Table number 5 na tayo. Dito po sa Mindanao, 8 lang ang nakuha ni Marcos Jr. habang dito po sa Mindanao, 96. Meron po bang sumasabotahe sa audio? Kanina pa yan. Naku po. Pakiayos please. Okay. Yung distrust, ganun din po mga kapartner. Halos pareha. Kung saan kulelat sa trust si Marcos Jr., mataas naman yung distrust niya sa mga lugar na yon. Dito tayo sa comparative naman. Okay? Noong September 25, 2025, yung trust rating po nila sa table number 6. Okay? So, ihambing natin yung nakuha na trust rating ni Marcos Jr. So, ang nakuhang trust rating ni Marcos Jr. noong September 25, 2025, ay 34. Bumaba ito ng 2 puntos. Naging 32 na lang. Si Vice President din may pagbaba rin ng 2 puntos pero mataas pa rin from 56 to 54 kung ihahambing sa 34 to 32 ni Marcos Jr. Pero kung i-deduct mo yung trust rating, kung kukunin mo yung net trust minus distrust, negative po ang negative po si Marcos Jr. po mga kapartner. Naku po. Okay? So dito tayo sa pangunahing concern, most urgent. Lalong humihina pag binabasa yung trust rating ng audio. Dito po tayo sa pangunahing national concern ng ating mga kababayan, mga kapartner. Ito, paulit-ulit na lang nating nababasa ito yung pangunahing concern ng ating mga kababayan. Controlling inflation, nangunguna, 59. Ang top 5 na urgent concern ng ating mga kababayan. Pagkontrola sa presyo ng mga bilihin, paglaban sa graft and corruption, pagtaas ng sahod ng mga workers, pagbawas sa kahirapan ng mga Pilipino, at paglikha ng maraming mga trabaho. Okay, sinusundan niya ng laban sa kriminalidad, laban sa illegal na droga. Wala po yung West Philippine Sea na masyadong pinagtutuon ng pansin nila. No? So ito po, malimit nating nababasa itong mga
ano na ito, mga hinaing na ito ng ating mga kababayan, mga kapartner. No? So, yan po ang resulta ng survey ng Pulse Asia po, mga kababayan. Ano ang masasabi ninyo? Wala na tayong oras dito sa ating programang Makialam. Makibalita sa Asia na lipunan at alamin ang katotohanan. Huwag pong kalimutan mag-like, comment, share, mag-subscribe na po sa ating programa para lagi kayong updated sa mga balita at impormasyon. Samayin niyo po ang programang Makialam. Samahan niyo po ulit kami bukas dito pa rin sa DCR 1026 SMNI Radio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam!